Happy evening, brothers and sisters in Christ, fellows of hope in the promises of God. Yes, magandang gabi, maayong gabi, maopay na gabi, ug maayong gabi kaniyong tanan mga kapaglaom namo dinha kang Kristo. We are delighted to be here with you again in our journey of hope in the Lord. Yes, mga kapaglaom, lahi na usab nga gabi ang gipanalanginan sa Dios sa matag usa kanato nga kita magatubo dinha kaniya. That's true. Ug atong ginadayi ang Dios mga kapaglaom sa iyang mapadayunon nga paglig-on kanato ug sa walay puas niya nga pagiya sa atong paglakaw niini nga kalibutan. Amen, kapaglaom Joy. Mga kapaglaom, aniya na kita sa ika-11 nga gabi sa atong programa ug amo kamong gipasalamatan sa inyong mapadayunon nga pagpanaw kauban kanamo niining atong pagtuon matag gabi. Yes, so kagabi mga kapaglaom atong nakatunan ang mga maanindot kaayo nga mga pagtulunan mahitungod sa puloy-anan nga giandam sa Dios alang kanatong tanan og sa matahom nga kasiguruhan nga siya ato na onyang makauban og makaistorya nawong sa nawong kapaglaom na Des. Amen. Og mao kini ang atong dako nga paglaom apan mga kapaglaom unsa man ang mga ilhanan nga duol na mobalik si Ginoong Hesus. Sa unsa kaha nga paagi nga ato siyang mahibaluan. Yes, niini nga gabi mga kapaglaom atong makauban si Pastor Elmer Pagunsan ang atong Ministerial Secretary dinhi sa Central Philippine Union Conference alang sa tubag niini nga mga pangutana. And we are encouraging you mga kapaglaom to help others know about this as well. Ato usab pahibaluon ang atong mga higala, ang atong mga kaparyentihan, ug usab ang atong mga kasilinganan mahitungod niini pinaagi sa pag-share nato sa link niini nga episode ngadto kanila. That's true. Hinaot mga kapaglaom ang balang espiritu magatabang kanato sa pagsabot sa iyang mga pulong niini nga kagabhion. Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages, starting on January 24,
Mayong gabi mga kauturan, mga kaigsuonan nga nagasunod ni ining ato programa dinhi sa Hope Channel Philippines and Hope Channel Visayas. Og amo gi pasalamatan ang inyo makanunayon padayon nga pamati kag pagsunod sining mga bilidhon o importante nga mga topiko nga may relasyon sa atong kinabuhi karon og sa umaabot og sa pagbalik gyud sang ato nga ginahandom nga pagbag-o niining kalibutan. Bago ta magpadayon, mag-aampo sa ta mga kaigsuonan. Shall we bow our heads as we pray? Our Father God, we thank you for another opportunity that we can share the beauty and the blessings of the Holy Scripture. We thank you, loving Father, for guiding each one of us, giving us good health and sound minds as we discuss this very, very important topic that will help us in the whole world solve all these conflicts. Because we ask this in Jesus' name. Amen. Mga kaigsuonan o amo nga mga kauturan and mga hali nato at mga kapatid natin, pasalamat kita nga gitagaan kita sa maayong mga lawas. Gabi ato istoryahan ang mahitungod sa gipreparar sa Ginoo nga lugar para sa ato. Nga dili ni ato permanente nga lugar. Very temporaryo lang yun ni siya. Onya, giingnan kita nga ang Ginoo nagsaad yun sa ato nga ginasunod nga libro, no? Ang balaan nga kasulatan o Holy Scripture. Nagaingon din sa usa sa iya mga promesa, out of thousands of promises in the Scripture, I believe mauni ang the best and the most important promise nga gisulti sa atong Ginoo, labihan na sa ato nga kinabuhi ni ining kapanahonan. Naa say promise dinhi nga ako basahon, John chapter 14 verses 1 to 3. Very common promise nga gihatag sa ato Ginoo. John chapter 14 verses 1, 2 and 3. Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, and where I am, there you may be also. Ang ato Ginoo dili gyud mamakak. God is so honest. God is so truthful. Nagaingon siya nga He is preparing a place for each one of us. Mga kaigsuonan, mga kauturan, amo ni ang buhi nato nga paglaom sa ato nga kinabuhi. Hinaot pa nga magpabilin kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kini nga mga bagay gihatag sa Ginoo nga saad sa ato. Onya dili lang dinhi sang buhi pa siya. Sang nagbalik na siya dito sa langit nga iya gikanan, ang iya mga apostoles, ang katapusan nga apostol nga mo si San Juan, naghatag niini nga makita sa pinadayag o Revelation chapter 21, no? Chapter 21 verse 1 and 2. Now I saw a new heaven, a new earth. For the first heaven, the first earth had passed away. Also there was no room, no more sea. Then I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Kung gisuwat ni San Pablo sang buhi pa siya, o buhi pa sa atong Ginoo, nga kauban niya, nga nagsaad ang Ginoo sa ilaha, nga mabalik sa langit, magprepare og tahom kaayo nga agnindot nga puy-anan, sa katapusan sa ikinabuhi, ang iya nga libro nga katapusan sad, iya gibalik ang mao nga saad. So mga kaigsuonan, kini nga mga saad gihatag sa ato sa Ginoo nga mabasa sa balaan nga kasulatan,
naghatag sa ato sa paglaom. Pero ang pangutana nato mauni. Kanusa? Paano na ito may wawaan nga mahapit na siya? Mao na nga ang pagbalik sa ato Ginoo usa sa sentro nga pagtuon o kamatuoran sa Biblia. Sukad pa sa Garden sa Eden sa nahulog o nagpakasala ang tao. Gitagaan na tadaan og hint, no? Gitagaan na daan ta og saad. Ang pangutana kanusa og paano ma-fulfilled kini nga mga saad. Natuman na sa primero sa Old Testament pag ang Mesiyas si Ginoong Hesus. Gisaad na sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Human nga si Adan ug si Eva nakasala. Nga ang seed sa babae maabot og iya pildihon si Satanas. Naabot si Ginoong Hesus. So ang saad sa Old Testament natuman. O niya ang Ginoo sang niya na sa lisensya dota naghatag sa kinabuhi para sa imo para sa ako nagsaad-sad mabalik pag-usab. Pero ang pangutana nato kanusa o pamaano siya magbalik. Kay sa primero niya pag-anhi bata pa siya nagpamakimatay siya sa cross. Pero karon ato hisgutan ang pagbalik pag-usab ni Hesus nga dili na siya bata, dili na siya magpalansang kung di hari na siya og manghari. Og manging kauban nato na wala nagyod og pagbulagay. Now, mauni ang paglaom sa tibuok nga mga adlaw. Gikan sa panahon nga nahulog pa si Adan sa iba sa pagpakasala hangtod karon og sa paaboton. It is the hope of all ages. Kung ato mahibaw-an usa ka adlaw nagtigom ang mga apostoles kauban ni Hesus diha sa templo sa Jerusalem. Nag-istorya ang Ginoo ni ana sa ila. Ingon niya ang pangutana mao niho. Kining ato gibarugan, kining ato gitindugan, kining ato where we are standing now, nag-ingon ang Ginoo sa Matthew kapitulo 24 bersikulo 2. Do you not see all these things? Nakita nimo kining mga kolom, dako kaayo nga kolom, dako ang haligi sa Jerusalem sa templo, kini tanan nga mga bato nga ginbuhat nga templo sa Ginoo. Do you see all these things? Iya gidugangan, assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another, and shall not be thrown down. Wa gyud mabilin din Mao na nasubo ang mga apostoles pagkadungog ni ana. Mao na ang sentro sa ilang paglaom, sentro sa ilang pagsimba, sentro sa ilang kinabuhi, ang templo nga gipatukod sa Jerusalem. Mao nang ilang paglaom sa ilang kinabuhi. Pero ingon sa Ginoo, ang ato gibarugan, where we stand now, believe me, no stones will be left. So nagproblema sila, nasubo sila. Natuman ba ang ingon ni Hesus? Of course, natuman na siya. Si Flavius Josephus, sa iyang libro nga The Jewish War, nagbuhat og nagsuwat siya sa iyang libro nga ang mga Roman soldiers katong AD 70 gin-atake sa Roman armies ang Jerusalem. Onya, dili lang gin pamatay ang mga tao, kundi ang iyang anak nga si Titus, mao ang wa nagsunod sa iyang mahan. Nag-ingon ang mahan nga, ayaw lang pagdaota ang templo. Pasag din na siya diha. Pero si Titus, nga mao ang nagdumala atong pag-atake, iya gisindihan, gidauban ang templo, iya gisunog ang templo, kag wala gyud nabilin dito sa Jerusalem. And tungod ni ato, nangutana ang mga disipulo ato. Ginoo, sa wala pa may tabo ang pagsunog sang 70 AD, nagadto ang mga disipulo sa privately, sila-sila ra, wala dito sa daghan ng mga tao. Ya, usa may ang ipasabot nimo Ginoo. Mao nang pangutana nila Matthew chapter 24 verse 3, no? Kung ato basahon na din nagaingon, now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us when. When will these things be?
And what will be the sign of your coming and the end of the age? Ginoo, kanusama na siya, matabo. Now, ang second coming, ang pagbalik pag-usab ni Ginisos, mga 300 ka mga bersikulo, 300 ka mga teksto sa Bagong Testamento nga gisuwat dinhi ang second coming 300 times. Sa ato pa, napaka-importante ngano nga gisuwat na sa mga apostoles. Kung importante ang first coming ni Ginisos para sa pagtubos ato mga sala, mas importante ni siya kay ngano? Kay mao ni ang katapusan, the ultimate nga promise ng atong Ginoo. So, nangutana ang mga apostoles, when will these things be? And what will be the sign of your coming? Kung inyo matiman-an, ang sulti ni Ginisos, nya wa gyud mabilid dinhi nga bato sa Jerusalem. Hurot ni tanan sila. Kagadaot, mawala ni siya. Di nyo makita. Kay gindauba naman ni Titus 70 AD, sa ito pala tuman to. So, dili, nagpertain ni Sir, wa nagpasabot, nga ang huna-huna ni Ginisos, atong actual, physical nga Jerusalem. No. End of the age. Sa katapusan pa ni. Kay kung nasunog na atong templo, 70 AD, kung nabalik na ng Ginoo, but no. Christ is giving us a dual prophecy. Prophecy sa physical nga Jerusalem, kag prophecy sa spiritual nga Jerusalem, nga maabot pa sa ato mga kapanahonan. I hope and amen. Sina, no? So, ang pautaw, when? So, kining when will these things be, ang una sa mga apostoles, katong pagdaot sa templo, pero naadi ay relasyon sa pagbalik sa Ginoo dinhi sa kalibutan for the second time. Diha nato mahibaw-an ang tibuok nga mga istorya kung kamo may balaan nga kasulatan, pwede nato na makita sa Matthew kapitulo 24 o Lucas kapitulo 21. Daghan diha ang mga tanda. There are many signs of Christ's second coming. Now we will study one by one, no? A few of these, because this is the hope of all ages, the second coming of Jesus Christ. Sign number 1, religious world. Unsa may gibutang ni Ginisos, Christ gave us a vivid, klaro kaayo nga description, klaro kaayo nga informasyon. Kung unsa ang mga ilhanan o talandaan o sign sa pagbalik sa aton Ginoo. Number 1 yun ginagibutang, makita ang mga sari-sari, lahi-lahi nga mga mahitabo sa religious world. Tanawan ninyo, verse 4 and 5. Jesus told them, don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming that I am the Messiah. Tanawan niyo ang sunod na line. They will deceive many. Mga kaigsuonan, my fellow Christians, my fellow believers in Christ. Ato ni ibutang sa atong hunahuna, una-una gyud, because religious beliefs is always related sa atong pagtuo sa atong Ginoo. Mao na giunag gyud niya ni nga paghatag og warning. Ayaw gyud bumutuoan. Kung mag-ingon siya, ako ang Mesiyas ni anak ko, no. Don't believe it. Bisan din ni sa ato sa Pilipinas. Natay igsuon nato sa Kristiyano nga grupo. Nakaingon siya ang anak sa Dios, karon dili na anak sa Dios. Siya na ang amahan pod. So, daghan biya pod ang mga tao sunod ni anak sa iya karon. So, let us be very careful, because number 1 yun nga ingon sa atong Ginoo, there will be a person claiming to be the Messiah. They will have a false, deceptive teachings, and there are many today. So mga kaigsuonan, mao na nga kining ato nga matag gabi nga ginatun-an,
ato gyud basahon personal ang ato nga balaan kasulatan. Dili lang ta mo maminaw sa uban nga mga tao. Pero aton gyud basahon sa atong kinaugalingon nga Biblia or sa aton mga cellphones aron nga makita mismo personal, makabasa kita line for line basi mag-ingon ang basi kun basahon nila unya mag-ambak sa usa, malampat dito sa isa, tapos may isa ka word dira nga laktawan lang. So makasiling ta ay nganong gid laktawan nga importante ni. So let us study personally sa ato nga Biblia personally para nga mahangpan nato, no? Aron masabtan nato because many claim to speak for Jesus Christ. Then may kaingon, ay didto na siya karon, ari na ho. Ari na sa Kamingawan, naagas may bukid. O nadaghan mga ayon mga grupo nga mga Kristiyano nag-adto didto sa Mindanao kay tuan na didto ang si Jesus Christ, no? May minaapay mga Koreano nag-adto didto nga siya si Jesus Christ. So daghan mga ngadto didto og nagkiss pa sa tiil og kamot atong Koreano to. So gabisuhan na tadaan sa Ginoo sang niya siya dinhi unya pag-abot niya na ngano nga di pa ta matuo. So nag-ingon siya, look, here is the Messiah or there he is dito. Please ingon ni Jesus, siya mismo don't believe it. Because false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive if possible. Aron mapatalang ta, malikay kita sa kamatuoran. Even dili lang ang mga sumusunod, dili lang ang wala kasunod, kundi naapag yun bisan ang sumusunod ni Ginoo. Even God's chosen ones. Mga kaigsuonan, my fellow Christians, please listen to this. Listen to the warning of Jesus Christ. Because we are not exempted, even myself, we are not exempted. All of us are not exempted. And Jesus said, I have warned you about this ahead of time. So mga kaigsuonan, mga kapariho ko nga mga Christian, that's why we need to study our Bible personally. And further, Jesus said, Matthew 24:26, so if someone tells you, look, the Messiah is out in the desert, don't bother to go there. Ay, babaysag din siya. Ayaw na pagbutang sa imong nauna nga musunod ka dito. Or look, he is hiding here. Don't believe it. Ipapagayin paandaman na ta sa Ginoo. Pero why so many were still deceived by these things? Now, when this happens, Jesus says that you should not listen to them. It is not me. Because, ang ako pagbalik, my return to the earth will be like lightning flashing across the sky. Everyone will see it. Kakita among kilat, kita among kidlat. Nga kung magkilat, makita ba dili? Kita, visible. Ang pagbalik sa Ginoo, visible. And Matthew chapter 24 verse 29, for as the lightning comes from the east, so is the coming of the Son of Man be from the east to the west. So very visible. Natanawan ninyo mga kaigsuonan, no? In 1960s, si Charles Manson nag-ingon sa iya nga, ako ang si Ginoong Hesus na. I am Jesus Christ now in person. Mga kaigsuonan, sad to say, daghan po ang sunod ni ato. Kung ato po tanawon ang the famous si James Jones dito sa Georgetown, Guyana. Iya ginkumbinser ang mga Amerikano, ang iyang masumusunod sa Amerika, maadto dito sa bukid sa Africa, sa Guyana, onya, dito sila nagbutang sa ila nga mga grupo-grupo dito, kaya malayo sila kuno sa syudad. Dito sila sa tunga, dito sa kalasangan, sa kabukiran mismo. Onya, kay gigukod siya sa gobyerno. May mga sundalo nga nakahibalo nga dito sila. Ginihimo niya dito nga daw priso ang mga sumusunod dito. And then what he did? Naghimo siya ako sa serbisyo, nagtimpla siya siyang usa ka morag Jews, babae, lalaki, tiguang, gagmay mga bata. Ang Diyos nga gintimpla niya, gibutangan niya og cyanide. Gibutangan niya og hilo. And what happened? Hundreds of them died.
Because they believe. Nga nagsunod sila? Because wala sila nagtuo, wala sila nagsunod, wala sila nagbasa sa balaan nga kasulatan. Now, what about David Kores? Ang latest, dito sa Waco, Texas. Ginrange sila sa Federal Bureau of Investigation dito. Kay naas sila dito, may compound dito. Kay ingon niya nga siya mo na si Jesus Christ. Daghan po na sunod dito. And sure enough, pag-grade dito, ano siya nahitabo? Daghan, dahil siya mga armas dito, daghan siya mga pusil. Nagsukol siya dito sa mga sundalo. Katapusan kay wa siya memo, iya gidauban ang iyang kampo, daghan nga matay niadto. Mga kaigsuonan. Ingon sa Ginoo, there will be a problem, there will be a religious problem today. Kag makita nato karon nga mga panahon. So mao na nga kung makaingon ta nga naa siya ayaw pagtuo ana. Kaingon sa Ginoo, bisan si Apostol Juan sa katapusan niya nga libro, pinadayag 1 versikulo 7, Revelation chapter 1 verse 7, look, He comes with clouds of heaven. And everyone will see Him, even those who pierced Him. In other words, mabalik gani ang Ginoo pag-usab, makita nato personal, makita sa ato mga mata. Kay ang clouds dili na siya spiritual. Ang galom physical na siya. Ang ato mata physical man ni siya. Bisag ganito ang nagbutang og spear sa iyang kiliran, nagbuno dito or whatever o ko nag-burst dito. Bisan nagbutang palansan din sa iyang kabot, makakita pa gani. In other words, pukawon pa sila sa ilang mga gitawag nga pagkamatayong state. That is what we call for our special resurrection. So mga kaigsuonan, don't believe it. No? Now, how can we identify truth amid such confusion? God answers that question in these words. No? Ingon niya, Isaiah, libro sa Isaias, kapitulo 8, versikulo 20, to the law and to the testimony, if they don't speak according to this word, it is because there is no light in them. In other words, may basihan kita mga kaigsuonan, may fondasyon kita nga tungtungan mga kautoran. Ang kasuguan o pagpamatuod sa atong Ginoo. Sign number 2. Peace plans and wars preparation. Now, tanawan niyo 1914 na hitabo. First World War. Gamay lang to ang diferensya nga ano nagira ang natibuok kalibutan World War. Pag after sa World War I, nagtigom ang mga leaders sa kalibutan o nagbuhat sila og League of Nations nga dili na sila mag-away-away. So naa na sila yung League of Nations. May kasugtanan nga dili magilinaway pero samtang sila nagahunona sa paghidait kalinaw, sige man ila preparasyon sa ilang mga armas, sige man produkto sa ilang mga armas, sige man training sa ilang mga sundalo, sige pa trabaho o mga barko or whatever o mga aeroplano. And such a time, years later, nag-abot ang World War II. Daghan na nga matay. Kung wato ang atomic bomb sa Hiroshima, wapo nagtapos to. So, today, tanawan ninyo kung mapanahon. Pag-abot sa World War II, nag-create ang tibuok mga nasod sa kalibutan, nagtigon masla, nagawas ang gitawag United Nations. Giusab ang League of Nations and karon United Nations. Hangtod karon. Daghan nga mga meeting sa peace, nuclear nga dili na maggamit sa mga nuclear, dili na maggamit atomic bomb kay daghan mga matay ana. No, tanawan niyo karon. Wala di ta magamit biological warfare, pero tanawa hitabo. Daghan ang nagakamatay ingon ana because ginagamit kidna siya. So, Jesus said in the last days just before His coming, unsa na? And you will hear. So, gin-support na ni Jesus. You will hear of wars and rumors of wars. Dili lang hear, nakadungog kita, pero naag yun naagya, na may ara gid nga aktual nga inaway. Sige ang tigom nila dito sa United Nations, sige man away dito sa field. Say that you are not troubled. Why? Because, tanawan nyo ang sunod nga line, these things must come to pass. But what?
the end is not yet. In other words, karon nakadungog kita. Ang pangutana ana, ang United Nations nakapugong ba sa mga pag-away-away? No way. No way. Nagapadayon tubtob bisan karon nga mga panahon pa. Suno sa usa ka university, ang Cornell University, nagbuhat og usa ka pagtuon nga the conflicts in the 20th century nakapatay sa mga 231 million people in this conflict. 231 million. Sa aton pa doble ka populasyon sa Pilipinas ang nangamatay because of those conflicts. And pagkatapos atong World War II, karon isa lang nakabosboton, wala na eroplano, wala na mga barko, wala na kung whatever. Postboton na lang na, usa na naka-attach case, usa na nakabag. Pag poslot, pag pindot yan na, malupad ang tanan ng mga rockets, and what will happen? And then, the destructions in this world will come. So, dugangan pa ang mga terorismo, nga di tato mahibawan. Tanawa ang nahitabo sa September 11. Tanawa nahitabo din sa ato po sa Pilipinas. Ato mga bombing dito sa southern Philippines, dito sa Mindanao. So, bawat usa sa ato, nagatanaw, saan yung tsura, murag terorista ni, whatever. So, naata, ara kita sa lugar o sa panahon nga daw hindi kita makatulong, dili kita sigurado sa ato nga mga kinabuhi. And even Prophet Joel, long time ago, nagsuwat nga proclaim this among the nations, prepare for war. Tanawa niya na. Why? Because each one don't trust each other. So, kita na nato na ay problema ta sa religious world. Ikaduha, ang ato nga conflict, bawat usa, ang gira. The Bible says so. Sign number 3, world calamities. Ang kalamidad sa kalibutan. And in these last days, tingibalutan, anak, giswat ang adaan, Luke 21:11, there will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands, and there will be terrifying things. Tisiling sa kaban, ang ingon sa kaban, normal na pastor pagunsan, kay nagalinog ba sa una, nagalinog man karon, nagadugay na, may mga gutom man sa una, pero tanawa gud ang karon nga mga panahon, no? Ang linog ba mahitabo lang by hundreds of years? No way. Ang mga kalamidad ba, ang mga pestilence ba, sama karon nga ato nga gina-experiencehan nga pandemic? Wala ba na sa una nga mga panahon? Nagbalik-balik. Naghinay ba ang problema nato karon? No. Nagsamot ka grabe, nagproblema pagitapat. Pero ang isiling sa Ginoo, naunaan nyo ni, initanan nga mga butang, matuman, know that the kingdom of God is near. Luke chapter 21, verse 31. So, ang mga tao nga wala gatuo sa balaan kasulatan, di ano ginaya kung may mga gutom kag mga linog. Ano ialabot sina kay gakatabo na sa una, no? Now, let us be honest. Let us be honest, no? Sincero kita sa atong pagpangutana ani. Ang pamangkot amo ni, ang ato ba sitwasyon, ang ato ba pagkinabuhi, ang ato ba pagsinirayo, si babaw sinira kalibutan, nagaayo ba, going better, or getting worse? Ang ato ba nga kalibutan nga ginatanaw, ang atong kalibutan nga ginapuy-an, nagaayo ba ini nga kalibutan? O kon nagaabot ang panahon nga hindi na maulian ini nga kalibutan? Look at this, what happening in the Amazon River. Amazon Place. Nga mo ang lungs, amo ang baga sa kalibutan. Ano na hitabo dira? Kinpang utod ang mga kahoy. Nga mo na ang nag-absorb sa carbon dioxide sa sa kahanginan. Para nga mapagwa siya sa oxygen nga preska para sa tao. Pero ano nga katabo? Nga ang nagkatabo ni, it is because of man's what we call wala kontento sa kinabuhi nila. So the world now,
Pasalamat ta nga atong Pilipinas, naka-invento sang satellite, Diwata 1, Diwata 2, Maya 1, Maya 2, nga nagselebrar sa nagligan nga inadlaw, nga ang siyentista sa mga Pilipino, usa sa mga nag-design sang rover dito sa may Mars, nga nakaabot dito, o ang Pilipino nato nga mga scientist, naka-design sang Maya 2, nga nakaabot dito sa satellite, nakapadupad sang satellite. Di pasalamat kita sina para nga may ara gamiton sa programa sa gobyerno. Pero ang tao ba nga naka-imbento ning mga internet, naka-imbento ning mga rockets, naka-imbento ning mga cellphones, naka-imbento sang mga sakyanan nga wala na kinahanglan sang driver, naka-imbento sang gitawag nga syudad dito sa ibabaw sang kalibutan, gitawag nga space stations, may mga tao dito. Nag-ayo ba ang atong pagkinabuhi? No. Ini ba nakapahatag sang kabulusgan kag kaayuhan kag nakakapakaon sa minilyon ka mga tao nga nagakagutom? No. Kay ato ni baluan nagsiling ang Ginoo nga daan. Ang gutom magapadayon. Ang linog magapadayon. Ilabi na gid sa karong panahon nga nagadamo na gid sa karong nga panahon. Ano ang rason? Nga nagproblema ta? Because of the selfishness of human nature. Corrupt governments, armed conflicts, and this will grow worse and worse until the end of time. So, kung aton tan-awon ni hundreds and thousands of earthquakes now is happening in this world. Sign number 4, economic and civil unrest. Kaya tanawa karon ang aton nga kalibutan. Lockdown, why trabaho mga tao, tungod sing pandemic, tungod sining problema. Anong hitabo? Kundi ang mga tao, tungod sang kagutom, mangita lang paagi para nga makasurvive. Gamiton nila ang ilang masarangan, mangawat or whatever. So, gisulat na nga daan ni mga kauturan, mga kapariyo kong mga Kristiyano, nasuwat na nga daan ni. 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2. Know this in the last days, ingon ni San Pablo kay Timoteo. Know this in the last days. Wala to silang panahon. For many people will love themselves, only themselves and their money. Again, money is not bad. Money is good. Kay makawatabang na siya sa ato kinanglanon. But remember this, money is not God. Money is good, but money is not God. So aton nabantayanan, ano? Now, then Jesus said to his disciples, I tell you the truth. It is very hard for a rich person. Wala na ingon nga, it's impossible for mga dato nga makasulod sa langit. Lisod-lisod lang inaon nga makasulod sa langit. Pero hindi imposible. Kaya dagan nga mga dato sa Biblia nga mga mataro nga mga tao. Si Job, si Abraham, uban pa. So, nga no nagpaandam nga daan San Pablo ni because money can easily turn our hearts away from God. The Bible says, the love of money is the root of all kinds of evil. Wa nag-ingon nga money is the root of all evil. No, the love. Kung taga-butang mo sang gugma, namo na ang problema na sa ato nga kinabuhi. That's why Jesus urges us to don't store up treasures here on earth, but please deposit your treasures in heaven. As long as money is gained honestly and used properly, wealth can be a great force for good. So mga kaigsuonan, mga kauturan, ini tanan nagahatag sa aton sing pagpanomdom nga Jesus is coming very, very soon. And I hope and I believe nga ini nga mga hitabo sa atong kalibutan, ilabi na gid ining pandemic, nagahatag man sing problema sa mga manggaranon nga mga tao. Si Santiago Kapitulo 5, James chapter 5, verses 1 to 3. Look here, you rich people, weep and groan with anguish because of all the terrible troubles ahead of you. This will stand evidence against you in the day of judgment. Tanawan ninyo ang mga manggaranon o dato nga mga tao. You look at the economic problem today. Tanawan ko ninyo, ang mga eroplano, ang mga tag-iyas ng mga eroplano, billions of dollars ang ilaging gasto. Pero may income ba? Muna ang problema sila karon.
Yang mahitabo, kay hindi ka palupad ang plano, kay kulang ang pasahero, pila lang kabilo ang pasahero, kahit tabo, wala sila income, ang matabo na, mang-lay off sa mga workers. So, problema naman ang pamilya. So, karon amo na ang na-experiencehan sa mga manggaranon ng mga tao. Sign number 5, anguish, terror, and perplexities. Nagsulti na daan ang Ginoo na. That was way back 2,000 years ago. Ginbutang niya nga daan ini. Sa balaan nga kasulatan, agod to kung pagbasa ta, makaandam na tangadaan ay ang Ginoo mabalik na gali. Tanawan ninyo. Lucas Kapitulo 21, 25, 28. Hindi lamang sa pamatasan sa mga tao, hindi lamang sa pangwarta sa mga tao ang kakahitabo, hindi lamang sa mga gera, kundi bisan pa sa mga ginbuhat o kung gihimo sa Ginoo nga mga bagay dinha sa ibabaw sa atong nga kalibutan. Even the sun, the moon, and the stars, and even seas atong mga dagat, magahatag sang ila nga mga kontribusyon sa pagpahibalo sa mga tao nga ilhanan niya nga mabalik na siya sa dili madugay. There are many strange signs. Ang nahitabo ni, no? Katong mga ingon sa Ginoo nga sun, stars, and moon. Ang stars ma-fall, ang moon di maghatag, ang sun di maghatag sa iyang kasiga, natuman ni sa isa ka panahon. This is a specific time before His coming. And he said further, in Matthew chapter 24, verse 29, ingon si Jesus, immediately after the tribulation of those days, sun will be darkened, the moon will not give its light, and stars will fall from heaven. And sure enough, in the late 18th and early 19th centuries, nahitabo ini mga kaigsuonan, there is a great earthquake in November 1, 1755. Nahitabo ni sa Lisbon, Portugal. And it destroyed 85% sa tanan nga mga buildings and killed 20% of the city's population. Wala na ma-experience sa una. But after sini nga mga tanda sa tribulation, Christ gave and allowed these natural calamities to come so that nga kita mapreparar sa atong nga kinabuhi. On May 19, 1780, amo man to ang panahon nga nagdulom ang adlaw. Nagdulom ang bulan. Wala naghatag sa ilang kapawa sa noonday, sa adlaw. Na-experiencehan dito sa northeastern United States and portion sa Canada. Ang mga manok, naghugpa sa ilang mga tunulugan, ang mga baka, ang mga sapat, nag-adto na sila mga turil. Adlaw pa, pero kay nagdulom ang adlaw. Daylight pa to, nagduloman ang adlaw, nagduloman ang bulan, wala naghatag sa iyang kasiga. So ang mga tao at noon time, nagsindi kandila, nagsindi sila sa mga suga. Why? Because dulom na ang panahon. Natuman? Of course, that is one of the specific signs that Jesus gave that His coming is very, very near. Ato nga panahon, didto nag-abot ang gitawag more than 100,000 showers of meteors or fell per hour. Number 6, sign number 6, moral decay. Ini tama ni ka klaro na gid sa atong kinabuhi. Why does the moral fiber of society seem to be unraveling? Ano nga problema gid ang atong mga pamatasan sa mga tao karon? Tanawa ko ninyo. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Understand this, Timothy. In the last days, there will become a time of difficulties. Why? Ngano nga lisod? Because people will be lovers of self, lovers of money, arrogante, dili mamaymayan, dili makapamati sang maayo, proud, bugalon kayo, matinas taas. Tanaway ko mga tao subong, no? And then kulang sa pag-alaga sa Ginoo, hindi na matinuohon, abusado pa. Labi na gid ko na maka-inom or whatever. Abusado ang mga bisan mga bata pa karon, no? Labi na gid ko maka-drugs pa. And hindi pinasalamaton
tagaan mo sila, dili pag yun magpasalamat, musuko pag yun kung gamay ang hihatag, no? And tanawan niyo ko ng pamatasan sa mga kabataan. I am now 69 years old, no? And in 1950s, mga 58 o 56, kaya may buot na ko to grade 1 ako. Makita na mo sa una mga bata, lain sa karon. No? Gaamin pa kami sa una. O whatever, kita kami pulis, sir, good evening. Kita kami sa mga priest, tahod kami, amo ni karong batasan sa mga tao, unholy, heartless, not loving for good, unpeaceable, hindi maululuhan, treacherous, traidor, no? And bisag unsa pa ya, naaksat daghan tao, pakuhian kanila, pakulawan kanila. Without self-control, ang mga tao karon, perte ka pintas and swollen with consent, lovers of pleasures rather than lovers of God. Tanawa na karon ang mga kalibutan. Pag singgit nimo nga may binayli, daghan mga tao adto sa pagkagabi. Pag singgit nimo nga may wali sa plaza, ay pila la ka buok ang mga tao adto. Because signs of the times is now fulfilling in our days because of the moral decay. May mga tao nga daw Diyos nun, pero hindi gali Diyos nun, no? So, bisan pa nga ito mga media karon, tanawan niyo mga photos, tanawan niyo sa inyong mga cellphones. Pagbukas ninyo, abin ninyo kung anong laay, mabutang ng kamot sa inyong kamot sa mga mata, kay hindi amo ang dapat mga matanaw, kay makapahigko sa ato nga mga nuna. Amo na ang mga kabataan nag-abuso tungod sining mga bagay. Science number 7. The gospel to all the world, and this is the last sign. Mao na nga mga kaigsuonan, mga kapariyo ko nga mga Kristiyano, kada gabi inyo mapaminawan ni sa Hope Channel, dili nga programa, because ang ingon sa Ginoo, and this gospel shall be preached into all the world, and then the end will come. Usa ini, mao ni ang katapusan nga mga ilanan. Why? Because He is coming very soon. And how soon? Will come in our own generations. Nakita na nato ng mga kaigsuonan. Pero ang exact time, exact day, exact hour, wala kita kay balo sina. But His coming is sure. Kung ano nga adlaw, ano nga oras, we don't know. Ang amahan ng nakabalo sina. Ang importante, nagasaad kita sa Ginoo nga magwatutom tubtob man sa iyang pagbalik bisan pa sa aton nga kamatayon. Therefore, ingon ni Jesus, be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Wala aton expectar, mabalik ang aton Ginoo. Because Jesus is the only hope of the world today. The only hope of the world today. So because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And I will come again. John chapter 14, verse 3. Christ is the last and the best hope of our world. Because only He can deal with a very thing that is destroying nga sa atong kalibutan. Nga mo nang sala. Amo ni nagapaguba, nagapadaot sa atong kinabuhi. That's why Jesus died at the cross of Calvary to defeat sin. Aron nga kita makabaton sa ang gitawag kalawasan. I hope and I believe, mga kaigsuonan, nga ato ni ibutang sa atong una-una. Ibutang sa atong libatakan na Christ is coming very, very soon. Ibutang tagid na sa atong una-una because He is the only way, the truth, and the life. He is the only answer ining tanan nga mga problema sa atong kinabuhi. Kay limpyuhan niya ining kalibutan and then makabaton kita sang kinabuhi ng walay katapusan. In summary, the second coming of Christ is the blessed hope of the church, the grand climax of the gospel. The Savior's coming will be literal, personal, visible, and worldwide. And of course, the believer of the second coming finds hope in this. Kita nga mga Kristiyano, makahatag sa aton ni sa paglaom ang pagbalik sa atong Ginoo. And the signs confirm that the prediction will be fulfilled. Kita na nato na ang ilhanan, ang matalandaan, nagakatuma na sa atong mga panahonan. The signs take place both in nature, society, and also in people's heart. Tanan makita nato, nagatudlo ang Ginoo mabalik na. So by using this information, nagahatag sa aton paglaom, ginalig-on ang aton pagtuo, aron na kita magatubo ang aton pagtuo sa kay Ginoong Hesus, and then we are ready for His return. Mga kaigsuonan, ang problema sa kalibutan mao ni. Kay in this world there are two forces. Satan and of course Jesus Christ. Kinsa ang
butang nagaguide sa atong una-una? Ang kaaway sang Diyos o si Kristo mismo? The answer is, it's your choice. Magampo kita. Ginoo, sa karon nga gabi, nagapasalamat kami nga ikaw gid ang nagiya sa amon una. Ginbuksan mo ang amon nga mga una-una. Ginbuksan mo ang amon mga tagipusoon nga ang imo saad sa pagbalik liwat, sa pagkuha sa imo mga katawhan, nga alimpyuhan ining kalibutan, kag magatugas ang langit kag sa mga dota, nagakatuman na ang mga talandaan. Ang mga ilhanan, mga Ginoo, nagakatuman na. Hinaot pa nga magligon ang among pagtuo sa imo. Salamat nga gintubag mo ang among mga pagampo, hinaot pa ang ining mga pagtuon, ining mga paghimangno, makapabalik sa among una nga gugma sa imo, kay ikaw lamang ang dalan, kamatuoran, kag kaluwasan. Amo kinig hangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, our friends, ugma ato mahisgutan ang usa ka topiko nga very, very important, no? Kung mauni ang pamatasan sa mga tao, unsa may makapabag-o sa kinabuhi sa tao? Kung ang pamatasan ni ining mga panahon sa sosyedad, ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, nga mga dautan, unsa may makapabag-o niini? Ugma ato tan-awon ang usa ka topiko nga very, very important. Kay kita mismo dili makapabag-o sa atong kinabuhi. We cannot change our lives. Why? Because we are sinful by nature, no? Ang atong huyog pagkasala kadaan. So ana natandaan. So how can and who and what power ugma sa gabi aton tun-an ang gahom sa balaan nga espiritu nga maulang gyud na siya ang Yahweh sa pagbag-o sang aton nga kinabuhi. Thank you. God bless and good night. Amen. Amen. Mga kapaglaom, we thank God for revealing to us the signs of His coming. Yes, that's true. As we look around us, mga kapaglaom na death, kining tanan nga ato nga nadunggan nga mga senyales, ato nagyong makitaan nga nagakahitabo. Yes, indeed, kapaglaom Joy. Jesus is coming soon and our salvation is nearer than when we first believed. Yes, and we praise the Lord, mga kapaglaom, for the message nga atong nadunggan ni ini nga kagabhion. Glaom, aduna ba'y gipakita ang Dios nga angayan natong usbon sa atong kinabuhi aron kita makasugat kaniya? Ato bang nabatian, mga kapaglaom, ang kalisod sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug sa atong mga kinaiya? Diin man kita makakaplag o gahom aron kita mabag-o. Amo kamong ginaimbitahan sa pagpakig-uban na usab kanamo ugma sa gabi sa pagtuki sa tubag ni ini nga pangutana kauban ni Brother Glenn Maypa, ang atong Health Ministries Director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, mga kapaglaom, as we always mention, if naa ka mo na miss nga episode ni ining atong series, mamahimo ninyo silang makita dinhi sa atong Facebook pages, sa Hope Channel Central Philippines as well as Central Philippine Union Conference, o sa tanan nato nga mga substations kun diin naka-cross-post kining atong programa. Yes, and also do na kita replay sa GC Channel 37 matag alas 8:30 hangtod sa alas 9:30 sa kagabi. And again, mga kapaglaom, we are inviting you to share this vital message with your friends and invite them to watch with us. Aron sila man usab maandam sa haduol na nga pagbalik sa atong manluluwas. That's true. Daghan kayong salamat, mga kapaglaom, sa makanunayon ninyo nga pagtubo dinha sa gugma og sa kaalam sa Dios kauban kanamo. Yes, mga kapaglaom, and let us keep our hope solid in Christ here on Hope of All Ages.